Careful. Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong wrap up ng investigasyon ng komite ni Joel Chua ng Good Government and Public Accountability diyan po sa lower house. No, kasi po lahat po ng karamihang miyembro ng committee na yan ay sila po ay nagbigay ng kanilang mga summarized findings and reports. No? Nandiyan na po ang magaling na Congresswoman, Representative Beatrix Luistro, si Romeo Acop, yung mga young guns, no? Nagsalita po sila, even si Johnny Pimentel. So dito po sa Inquirer.net, ito isinama natin itong article na ito pero hindi po natin binigyan ng malawakang pagkokomento o reaction dahil yung title lang po ang kinuha natin, no? Pinahapyawan lang natin sa ating mga previous content, no? At ganun din po, tapos na po ba ang pag-iimbestiga o paghihiring nitong committee na ito in totality? So malalaman natin na kung ano po ang sasabihin dyan ng chairman ng committee na yan at yung mag-asawang Migs Nograles at Representative Almario ay meron pong ipinasang bill sa Kongreso. No? Mukhang maganda po ito. Mukhang merong mabubuwag dito. No? Saka-sakali, no? Maganda ang mga penalties na basa ko po mga kababayan. Kaya dapat yung mga merong ganito ng mga politiko, kayo po ay maghanda-handa na. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings at ganun din po sa nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. Maraming salamat din po sa lahat ng sumusubaybay, sumusuporta at tumatangkilik sa ating mumunting channel. And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil like the Dutertes and their minions. So ito po mga kababayan, no, sa article po ng Inquirer, sabi po dyan, BP Duterte, OBP, execs may face plunder raps for secret fund misuse. So hindi lang po si Duterte, kasama pa po yung OBP at hindi lang OBP ito. Kasama pa dito ang Department of Education, yung mga kasapakat ng Davao Mafia na isinama ni Sara Pusit dyan po sa OBP at DepEd, no? Walang hiya itong si Sara Duterte, no? Kawawa po yung mga career officers o workers dyan po sa OBP at DepEd. Nang dahil sa mga utos, mga mali-maling utos, hindi alam na batas na nilalabag na ni Sara Duterte, mukhang makukulong pa ang mga ito dahil lamang sa pagsunod sa kanya, dahil tumanggap ng mga sobre galing sa kanya. Marami pong mga mambabatas na miyembro ng komite po ng Good Government and Public Accountability ang mga nagsalita dyan, no, nagbigay ng kanilang summary findings. Isa na po dito si Antipolo Representative Romeo Acop, kasama dyan si Batangas Representative Jerbil Luistro, si Johnny Pimentel, at meron pang isa dito si Representative Bungalon, no, ng Ako Bicol Party List. No, mayroon din po siyang sinabi, actually nandyan din si Adjong, no, pero ano na natin yung kay Adjong, yung mga pangalan ng mga peke na ginamit. So dito, sinasabi po dito, hindi lang plunder,
Ito po mga kababayan ang sinasabi ni Representative Romeo Acop. Let me remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. And given the amount we are talking about here, this is clearly plunder. Oh, yan na po. Plunder. Kasi napakalaki po, I think more than 50 million or above, makakasuhan ka talaga ng plunder. Ano pa po ang sabi dyan ni Congressman Luistro sa plunder? Maximum pagkakakulong pag guilty 40 years. And also, wala pong bail yan. Kung sakasakali yan, masampahan ng kaso sa korte si Pusit at yung mga kasamahan niya sa OBP at DepEd, wala pong bail. Mananatili sila sa kulungan. Mag-aantay sila hanggang sa tawagin sila ng korte, kung kailan man sila tawagin ng korte, o di kaya maawa yung judge with the siguro approval na rin. Kung talagang may sakit, hindi pwede doon. Depende po sa korte at sa prosecutor kung papayag sila. Tingnan nyo si Kiboloy. Di ba walang bail yung kanyang human trafficking? Nandun, nakakulong ngayon sa Pasig regional, yung Pasig jail. Wala na po siya sa krame. O ganon din si Pusit. No? At yung mga kasamahan niyang mga nagplander, yung mga Dabao Mafia. Karamihan po ng mga nabanggit na pangalan na tinuturo ng mga nag-utos sa mga career officials ng DepEd at OBP ay mga bataan ni Duterte sa Dabao. So ang Dabao talaga ay lugar ng mga akala ko ba Safe City magaling Oo. Eto pa mga kababayan, bakit kasi plunder yan? Bakit graft and corruption? Kasi inutusan mismo ni Pusit yung dalawang SDO na i-withdraw nyo yung cheque, tapos ibigay nyo yung pera dito kay La Chica at Nolasco kasi alam nila na paano i-disburse yung pera. Pero wala pong mandatong ganun yung dalawa kasi sila po ay mga bodyguard, mga security group ni Pusit among the 400. Sino ang dapat may trabaho ng disbursing? Di yung dalawang SDO, si Acosta at si Paharda. Pero ang naging role nila ay taga-labas lang pala ng pera. Pero sumasahod po sa kaban ng bayan. O diba? Yan po ang istorya niyan. Ito pa ang sabi ni Acop. Acop pointed out that the manner of disbursing the funds directly violated Commission on Audit, Department and Budget Management Joint Circular 2015-01, which mandates stringent documentation and clear accountability for confidentiality and intelligence fund. May violation na. Pero sa tingin ni Pusit, wala siyang binabiolate. Kasi nagmamalaki pa. Wini-welcome niya daw po. Confident po siya sa gagawing impeachment trial laban sa kanya. Kasi doon daw niya po ipapakita ang katotohanan. Ay, naku, mapapahiya ang mga nagpasa ng impeachment trial pag nakapagpakita ng ebidensya si Pusit. Oo, patay na. Eto pa, punta naman tayo kay Congressman Luistro. Sabi niya, aside from plunder, dapat meron ding offenses ng perjury and bribery. In addition to the offenses which have been raised already by our esteemed colleagues, in which to add perjury can be committed orally or in writing. If it is done orally, the perfect example or illustration I believe is misrepresentation during the inquiry in aid of legislation. And even in all forms of investigation, we place under oath at ang lahat ng pagsisinungaling under oath. We call it perjury again. The best illustration of oral perjury are those committed by resource person appearing in this investigation while making several misrepresentation. Perjury and bribery. Yung bribery, yung panunuhol kay Catalan, kay Mercado, kay Osias, at kay yung dating si Michael Powa. For his part, ito naman po si Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon pointed out that
purported violations committed by officials such as technical malversation under the revised penal code. Patay na. Simply stated, it means that an accountable officer applies public funds to another purpose, even if it's for public purpose which is different from which they were originally appropriated by law or ordinance. In other words, other people benefited from the public's money. Ayan. Bungalon added that an accountable officer may have committed malversation if he or she cannot explain where the public funds went. O, sino yun? Sino yun? Kawawa si Acosta. Kawawa si Fajarda kasi ginamit sila na pusit na pareho niyang tauhang taga Davao. Alam na alam nila kung paano gumawa ng kalokohan. Mafia nga cartel nga sila di ba? O ngayon, yari kayo, malversation of funds. May pagkakakulong yan. Criminal yan. Kapag hinanap sa'yo kung saan yung funds or nasaan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Presumes binulsa mo. Ngayon, kung ayaw mong tawaging magnanakaw ka, patunayan mong hindi mo binulsa ang pera. O eto naman po yung kay Representative Johnny Pimentel. Explain the falsification of public documents. Ano yung falsification of public documents? The name Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. Si Milky, si Koya, si Sheila, at sino-sino pa. Di ba? Yung isa pa, yung tumanggap ng 3 beses ng confidential funds pero sa magka-different na lugar na iisang araw. Huling-huli po kayo. No? Mga sinungaling, mga mandarambong, mga forger, lahat po dito. Ang falsification po ay when public officers tulad po ng ating mga resource person na naimbitan o karang mga hearing take advantage of their position and falsified documents. Correct. Kaya yari kayo dito. Ang dami. Plunder, perjury and bribery, falsification of public documents, meaning forgery nga, at malversation of funds. May mga pagkakakulong yan. Kaya kayo, baka itong mga to, another Harry Roque. Kaya kayo dyan sa committee na yan, ipa-hold departure nyo na yan. Tiktikan nyo na ang BI, i-inform nyo na ang DOJ. Lalo na ang BI, ang MIAA at CAAP. Diba si Roque? After nyan, takbo na siya. Ngayon, sinabi na nung mga mambabatas, yan ang pwede nyong ikaso sa mga kasamahan ni Pusit. Saan pupunta yan? Baka pupunta ng Davao. Bye-bye! I'm leaving on a jet plane. I'll see you when I see you. Okay? Tulad siguro nung kay Roque, since wala akong hold departure, kaya babay na muna sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Hanapin nyo ako pag pumuti na ang uwak. Babalik lang ako pag ipinag-utos ng korte. Ayun na naman tayo. Nalusutan na naman tayo ng mga mandarambong. Diba? Ito po, no? Ang sabi lang dito ni Representative Joel Chua, siya ang chairman dyan sa Committee ng Good Government and Public Accountability. Kanila po munang nira-wrap up, no, itong hearing dyan sa confidential funds. Kasi nga dapat tatapusin na nila lahat. Kaso umalma po yung mga members ng committee. Paano naman daw po yung ibang budget niya na hindi confidential funds? Tulad nung sa laptop, sa mga reading materials. So paano yun? Kaya itutuloy daw po nila sa January. Pag-uusap-usap pa sila. Ayan po lang ang sabi sa article. House Solon, probe into OBP and DepEd budgets under Duterte to go on. Ibig sabihin, other budgets aside from confidential funds. Pero wala pa pong definite date, pero definitely, they will proceed. Kasi ang confidential funds, sarado na po. Ayun ang sabi nila. Now, punta naman tayo dito sa napakagandang bill na isinumite ng mag-asawang Representative Almario, yung mga newlyweds po, no? At si Representative Migs Nograles, no? Alam niyo naman, newlyweds yan, lovebirds talaga yung dalawa na yan, no? Pero may maganda po silang ginawang bill, no? Ngayon po ay kanilang isinumite sa Kongreso, no? Eto po.
Kawawa dito yung may mahuhuling politiko na nagpaparang call center pero hindi mo alam troll farms pala. Ang ginagawa, nagpapakalat ng disinformation lalong-lalo na during the election o di kaya patuloy ang paninira sa mga politikong kalaban ng gusto nilang kalabanin o kaya sila ay nabayaran. Sa Philstar, bill targets troll farms, sets jail time for election disinformation. Patay kayo. So yan po ay inotor ng mag-asawang Migs Nograles ng PBA Party List at Representative Chino Miguel Almario ng Davao Oriental 2nd District. Filed House Bill number 11178 or the Anti-Troll Farm and Election Disinformation Act. Ayan. Ha? Troll farms are not just digital pranks. They are systematic tools designed to deceive voters and distort democracy. Sabi po ng mag-asawa. Ha? Almario and Nograles cited Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, stating that freedom of speech may be restricted in case of disrespect, defamation, or when necessary for national security and public order. The bill aims to prohibit and penalize troll farms, which were defined as groups of 2 or more individuals organized to deliberately create or spread false information. It also seeks to protect candidates and individuals from electoral disinformation. O, tama naman po yan. Marami po yan. Oo. Ano po ang magiging illegal dito? O, sabi po dito, tatlong prohibited acts. First, it bans creating, maintaining, operating, funding, sponsoring, or collaborating with troll farms. Marami dyan, mga kandidato. Oo. Second, the bill prohibits producing disinformation that damages a political candidate's reputation. This also includes hiring individuals such as bloggers and influencers to amplify such falsehood for political gains. Ayan, marami pong bloggers, influencer dyan. Bayad-bayad. Oy, nako, yari kayo. Third, it forbids coordinating with or instructing third parties, including media outlets and bloggers, ako kasama pati bloggers, to generate and disseminate disinformation against a candidate. O sa mga bloggers, influencer na hindi nakakaintindi ng misinformation, disinformation, malinformation, i-research nyo. Pag hindi nyo alam, yari kayo dito. Pag ito pumasa, sana naman pumasa. Oo. Now, how will they be punished? Yung penalty. The bill imposes the highest penalties on organization or troll farms involved in such operations, followed by political candidates, bloggers, and influencers. Individuals found guilty while acting alone will face the least severe penalty ranging from 6 to 12 years in prison. Naku, may pagkakakulong. Criminal charge pala ito. And a fine of at least 500,000 up to maximum of 2 million patay. Bloggers and influencers will receive a penalty 1 degree more severe. Patak. 1 degree more severe. Patay tayo dito. Ha? Meanwhile, political candidates who are aware that they are benefiting from troll farms and electoral disinformation will be disqualified from the race. Patay na. In addition to facing the prescribed penalties. Di sana merong political ban na. Para hindi na makapag-file ulit ng candidacy, di ba? Organizations, on the other hands, will be fined 5 million and 10 million and will have their business permits and licenses permanently revoked. Ay, patay! Nako! Additional penalties include confiscation and destruction of troll farms equipments, tools, and software. Their access to online platforms will also be suspended. Ayan. During the election period, troll farms and individuals participating in the spread of disinformation will receive the maximum penalty. Patay, 12 years. Yari na. Role of online platforms besides cooperating with law enforcement agency investigation must
respond to disinformation complaints within 24 hours or face fines ranging from 1 million to 5 million per violation. Oy! Kailangan nito, tama yan, no? Para mag-respond naman yung mga online platforms na yan. Ano yung mga online platforms? Tulad nito, YouTube, social media, Meta, yung X, yung TikTok, WhatsApp, o whatever social media kung saan nagkaroon ng disinformation campaign. Ay, patay na. By holding accountable those who deliberately, tandaan nyo, deliberately spread lies, whether through troll farms, bloggers, or adult channels, and by penalizing candidates who knowingly benefit from these actions, we can ensure a playing field for all. Correct. Tama naman po yan. Yari kayo dyan. Government agencies responsible for coordinating, monitoring, investigating verified complaints are the Commission on Election, the COMELEC, the NBI, and the PNP. The proposed legislation also mandates the DepEd, the Commission on Higher Education, and DICT to conduct educational campaigns to promote voter awareness. Ayan. COMELEC guidelines. In a September 2024 resolution, the COMELEC declared that fake accounts, deepfakes, and fake news will be treated as election offenses, prohibiting the use of visual disinformation. Ay, ako po agree dito. Marami po. Nako, sige, kayong mga vloggers, influencers dyan, kayong mga politikong nag-hire ng troll farms, eto na po ang katapusan ninyo. Tama po yan. Ako agree. Mataas ang mga penalties, no? Kaya magandang nagawa nitong mag-asawang ito, si Representative Chino Almario, saka si Representative Migs Nograles, no? Kudos po sa inyo, naisip nyo yan. Ako, agree ako dyan. House Bill 11178. Wala pang counterpart yan sa Senate. Kailangan merong mag-counter sa kanila para gawin din doon, para pagdating na yan, na-approve sa House, pwedeng ilaban sa Senate. Pag nag-approve yan, gagawing pagsasamahin yan, gagawing parang Republic Act. Tapos ipapasa sa opisina ng Pangulo. O sana naman siguro bago matapos ang termino ng Pangulo, lalong-lalo na yung national election sa 2028, maganda po yan. Oo. Kung hindi na to aabot sa 2025 no? So gagana pa yung mga troll fans dyan, lalo nung mga checkwa. Yung mga bayaran ng checkwa, $1 billion ang ginagastos ng mga checkwa, mga kababayan. Okay, so kayo po, ano pong inyong masasabi dyan, no? Mga makakasuhan ng perjury, plunder, bribery, malversation of funds, falsification of documents ang inyong beeping pusit at ang mga kasamahan nito na sangkot sa kanyang kabalbalan, katiwalian sa OBP at DepEd. At ito pong mag-asawang Almario Nograles ay nagpasa po ng House Bill 1178 or known as Anti-Troll Farms and Election Disinformation Act. Criminal to, no? Pag kayo po ay nakasuhan niyan, criminal po yan, hindi po yan civil kasi mayroong maximum penalty na 12 years, no? At may penalty na 500,000 sa mga individuals, sa mga company naman 5 to 10 million pesos. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.